Hello, good morning everyone. Today, unbox tayo ng package natin from WeBike Japan. So, noong October pa to dumating pero ngayon na ako medyo nabakante. I think around October 20s sa to dumating. By third week or second week na ng October. So, ang laman nito is nakita ko quick throttle and yung ating Daytona Pro Grip 717's handle grip from WeBike Japan. In-order ko siya and first time kong order doon and legit naman. All goods. We need an X-Acto knife. Buksan yan. Kaliwete kasi ako eh. Natin to. Yeah. So this is what we've got. So what we have here is the Daytona Pro Grip 717 handle grip. And first impressions, ay grabe ang lambot. Ang lambot nito. Huh? Sobrang lambot niya. So I read from the internet na the material used for this is called GON, dual compound called GON, kaya siya sobrang lambot. Although nung nag-search pa ako, nung nag-deep search pa ako regarding GON, wala akong makita regarding that material. But anyways, ito yung mga ginagamit sa Ducatis, the Panigale V2 and V4 since my build is heavily inspired by the Ducatis. Next, we have the Kitako Quick Throttle. Specific din siya for PCX 160, no? The model number is ito, 901-1153900. Pwede siya for PCX and ADV as far as I remember. And ang claims nila is, hindi ito yun eh. Sa website nila, ang naalala kong claim nila dito is 30% more responsive na throttle response. So, kung magpapalit kasi ako ng quick throttle, obligado rin ako magpalit ng handle grips. Kasi mas mahaba ito eh. Mas mahaba ito sa stock, so may adjustment din na gagawin. Kailangan ito ng mas mahabang handle grip. Hindi uubra dito yung stock na handle grip ni PCX. So mamaya natin buksan to doon sa shop siguro. Punta ako mamaya doon sa trusted mechanic ko eh, kay Kurt of Beast Motorworks. Lapit lang dito sa amin and malaki ang tiwala ako sa mekaniko na yun kasi maingat siyang humawak ng piyesa ng motor. Siya lang pinapahawak ko talaga kay Lumi. Pag may papakabit ako or upgrades na gagawin, diretso ako sa Beast Motorworks kay Kurt. So yeah, mag-aalmusal lang ako tapos punta na tayo sa shop. We're recording. Hello, good morning. Yan, on the way na tayo ngayon to Beast Motorworks. And today, papakabit natin yung in-unbox ko kanina, yung Kitako Quick Throttle and yung Daytona 717 handle grips. So this is my last feel sa throttle response ng stock PCX. I'm very excited to know kung ano feeling ng quick throttle. Hindi ko siya pang racing. My only concern with that is mawawala yung fine tuning ko sa throttle response. Yung sobrang bagal na ganito. Yung ganitong sobrang bagal. Ewan ko kung magagawa ka po dun sa quick throttle. Ayoko kasi ng mga parang Indomino ba yun? Kasi ang daming nakausli. At least ito, magbabago lang yung circumference ng pag-ikot ng cable para dun sa fuel injector, yung pagbubukas niya. And it's a sunny morning today. Lately, ang init, no? O pansin ko. Lumi pala is bagong ligo. Nag-deep clean ako today. Talagang binusisi ko every corner of Lumi. Sana lang bukas na sila Kurt sa Beast Motorworks. Beast Motorworks pala guys is located along Sumulong Highway. Ever since nung nakuha ko yung una kong motor, doon ako nagpapagawa. Kasi magaling yung mekaniko. Magaling mga mekaniko doon. Si Kurt pala yung aking main mechanic when it comes to modifications na ginagawa kay Lumi. My level of trust towards him is already there. And sana lang bukas na. 9 AM na eh. I think bukas na. Nakita ko motor sa labas eh.
Ano ulit nga? Pagka bago umalis? Bago umalis, check mo muna kung napi-play daw. Okay. Kasi ito kadalasan, kung Oo. Humihigpit dito. mamaya, akala mo, play lang siya. Kung gano'n mo, pagbitaw mo, dire-diretso Dire, pa eh. barurot ka agad. Sige. Kurt. Malapit yan eh, malapit yan eh. Pag nainitan. Ano, napasok yung goma niya. Kurt, thank you. Eh, Uy, okay. Hindi. Malalaro mo pa rin. So, yun. Kagagaling lang natin ng Beast Motorworks. And I'm here to test out the changes or the performance of the throttle grip as well as the quick throttle. So yun, naipakawit ko na yung quick throttle tsaka yung dito na 717 handle grips. Unang impression ko sa low RPM kapag pumipiga ako, ramdam ko kagad yung power. Although tinry ko siya kanina kapag naka-idle, hindi ko siya masyadong feel, pero ngayong sakay na ako, lumakas yung hatak niya. With regards to my concern pala, yung fine-tuning ng throttle play or yung throttle response, eto, nakakapag-throttle pa rin naman ako ng mahina tapos mabagal yung takbo. Akala ko ma-eliminate yun eh, or mawawalan ako ng power to do that. But it turns out, hindi naman. Lumakas lang yung hatak niya. Subukan natin ng lumakas yung hatak niya. Bagal na tayo dito since curve to. Nag-improve yung acceleration. Although very slightly lang. Very very slight lang talaga. And adding to that, ang ganda nung texture ng handle grip. Malambot siya. Malambot, sobrang lambot. Pag pinisil mo talagang squishy. Feeling ko ang ganda na ito sa ulan kapag maulan na yung panahon. Even though malambot siya, feeling ko makapit pa rin because of the texture of the grip. Thank you kay Kurt. Galing mo talaga, napakalupit mo. Yung mga request ko medyo may pagkapihikan yung mga request ko, pero ayun, ginagrant niya to satisfy my needs sa modifications dito sa motor. So thank you kay Kurt tsaka sa Beast Motorworks. Talagang very reliable yung shop na yan, tsaka yung mekaniko, maaasahan talaga. Ngayon testing lang muna natin. May isa lang na ni-raise kasi si Kurt regarding sa texture nung handle grip, since sobrang lambot niya, na sobrahan sa goma. Kapag nababa daw sa araw to, lumalagkit. So, we'll eventually find out. Siguro magbabaw na lang ako palagi ng motorcycle cover para kung ibibilad ko man siya sa araw, naka-cover pa rin. Hindi ko siya laging ida-direct sa araw. Pero kapag ganito, okay lang naman siguro. Ganda. Yung fine-tuning ko sa throttle response, okay naman. Nagagawa ko pa rin na mabagal. Ganitong small, very minuscule movement sa throttle grip. Wala naman akong problema sa speed. I still feel like I'm in control. Parang ganun. Test out lang muna natin. Pakikiramdam mo muna bago umuwi. So yun, ramdam ko pa rin up to now. Naninibago pa rin ako sa power delivery niya. Linear pa rin naman. Medyo feel ko naman yung increase niya. Although hindi ko masabi na 30% as they claim. Siguro if I will gauge it, around 15% at most. Yung na-feel kong increase niya sa acceleration or the throttle response. And regardless, wala naman akong reklamo with the performance. Okay pa rin naman siya. I like it. Although I think ang drawback lang nito is tataas ng kaunti ang fuel consumption. But I don't mind that kasi the main reason kung bakit pinakabit ko to is the looks. I'm trying to achieve the Ducati look, the big bike look. Yun talaga ang purpose ko in the first place. So yun lang. Dito ko na siguro puputulin yung video, and before we go, ipapakita ko lang saglit POV natin. Ayan. Ganda. Nice. Sa bahay ko napapantayin to, pero okay. I'm very satisfied with what was installed with my PCX. Very satisfied din sa modification performance na ginawa ni Kurt. Kurt, again, thank you. Wala akong reklamo talaga sa mga gawa mo. Napakalupit mo. Nice. Very nice. Close-up looks. Close-up looks. Guys, consider subscribing for more content to be uploaded soon. So, dito na ako guys. Adieu.